Nakaupo si Carlo sa harap ng laptop sa isang sulok ng waiting area. Seryoso ang ekspresyon niya habang mabilis na tumitip ang mga daliri sa keyboard. Nakalap na niya ang ilang ebidensya, ngunit hindi pa ito sapat para masigurong maaresto si Gibson. Sa kabilang banda, nakatayo si Noah habang pinagmamasdan si Connor na abala sa pagguhit sa kanyang maliit na kwaderno. Carlo, sapat na bang ebidensya natin? Tanong ni Noah. Bakasang kaba ngunit may halong pag-asa sa tinig. Napabuntong hininga si Carlo at tumingin sa screen na para bang pasa ng pagod sa buong katawan. Hindi pa, matalino si Gibson. Kahit na may mga recording ako sa usapan niya at ng mga tauhan niya, hindi pa rin tumatibay para sa korte. Mariing pinisil ni Noah ang kanyang kamao. Halatang inis. Ano pang kailangan natin? Halos mapatay na niya si Rosario. Hindi pwedeng makaligtas siya. Sinusubukan kong i-trace ang daloy ng pera na ginamit niya para umupo ng sasakyan. Kapag napatunayan natin na galing sa account niya ang transaction, mas malakas ang laban natin, paliwanag ni Carlo. Tumango si Noah kahit hindi mapakali ang isip. Bilisan mo, ayoko na bigyan siya ng pagkakataon na manakit ulit. Biglang napatingala si Connor at tinitigan sila. Daddy, sino pong pinag-uusapan niyo? Lumapit si Noah at yumuko sa harap ng bata. Wala, Connor. Kausap lang ni Daddy si Tito Carlo. Ituloy mo lang pagguhit mo, ha? Tumingin si Connor sa kanya ng may inosenteng mga mata. Gumuhit ako nang si Mami nagising. Gagaling na po siya, hindi ba? Sandaling natahimik si Noah bago bahagyang ngumiti. Oo, Connor. Gagaling si Mami. Samantalang nakaupo si Gibson sa magarang sala kasama ang dalawang tauhan niya. Madilim ang kanyang ekspresyon at galit ang mga mata. Bakit hindi pa rin sila tumitigil sa panggugulo sa akin? Mariin niyang tanong habang nakatitig sa isa sa mga tauhan. Sinubukan na naming burahin ang mga ebidensyang nakalap nila, pero si Noah, patuloy pa rin siya sa paghuhukay, sagot ng isa. Mariing sinuntok ni Gibson ang kamao sa lamesa. Patahimikin niyo siya, kahit na anong paraan. Kung kailangang gawing hindi na siya makapagsalita kailanman. Nagkatingin na ng mga tauhan bago sabay na tumango. Kami nang bahala, Ginoong Gibson. Gabi na nang umuwi si Noah mula sa ospital. Tumanggi siyang magpahatid kay Carlo. Gusto niya maglakad at mag-isip habang nilalanghap ang malamig na hangin. Ngunit unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Ang masamang kutob, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya mula sa kaninang ilang kanto. Huminto siya sa isang crossing at kunwari tumingin sa cellphone. Sa gilid ng kanyang paningin, may dalawang kanhina-hinalang lalaking papalapit. Hoy, bati ng isa. Malamig ang tinig. Ikaw si Noah, hindi ba? Matigas ang tingin ni Noah. Kung oo, bakit? Gusto lang naming makipag-usap, sagot ng isa na may pilit ng ngiti, ngunit halata ang kilos na hindi ka nais-nais. Kung may pakay kayo, puntahan niyo ako sa ospital. Wala akong oras para dito, marin yung sagot. Pinipilit na manatiling kalmado kahit naramdam ang panganib. Biglang hinablot ng isang kwelyo niya. Sobra ka nang nakikialam, huling babala na ito. Ngunit tanda na si Noah, mabilis nang inalis ang kamay nito at sinipang binti ng isa pa. Kung gusto niya ng usapan, huwag ganito, sigaw niya. Habang pumipwesto para makipaglaban, sabay na umatake ang dalawa, nakaiwas siya sa ilang suntok. Pero tinamaan ng malakas sa tagiliran ng muka. Napaatras siya, ngunit hindi sumuko sa isang malakas na suntok na palugmok niya sa lupang isa. Napatras ang natira. Alam na hindi madaling kalaban si Noah. Aalis na muna kami, pero hindi pa kami tapos dito. Banta nito bago sinamang kasama tumakbo palayo. Hinihingal si Noah, bahagyang may pasa sa mukha. Alam na niya kung sino nagpadala sa kanila. Gibson, mariin niyang sambit na puno ng galit. Pagdating niya sa ospital, agad siyang sinalubong ni Martha. Noah, ano to? Bakit ganyan ang mukha mo? Tarantang tanong nito. Mga tauhan ni Gibson, sagot niya ng diretso bago tumingin kay Carlo. Bilisan natin. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo bumabagsak. Tumango si Carlo. Malapit ko nang matrace ang transaction. Kapag kompleto na, diretso tayo sa pulis. Lumapit si Connor, halatang nag-aalala. Daddy, may sakit ka po ba? Yumuko si Noah at hinaplos ang ulo ng bata. Wala, pagod lang si Daddy. Kumain ka na ba? Kumain na po pero gusto ko pong maging malusog si Daddy. Mahina nitong sagot. Bahagyang ngumiti si Noah. Magiging okay si Daddy. Huwag kang mag-alala. Sa kabilang dako'y natanggap na ni Gibson ang ulat ng kanyang mga tauhan. Nakatakas siya, mga walang silbi, sigaw niya sabay hampas ng baso sa sahig. Pasensya na po sir, mas malakas siya kaysa sa inaasahan namin.
Tugon ng isa sa nanginginigang tinig. Huminga ng malalim si Gibson. Sinusubukang kumalma. Sige, ibang paraan na lang. Atakihin natin kung saan siya pinaka nasasaktan. Nalaki ang mga mata ng tauhan, tanda ng pagkaunawa. Opo sir, malamang nang umisi si Gibson. Puno ng puot ang tingin, tinignan kung hanggang saan ang kaya niya. Samantalang nakaupo si Noah sa tabi ng kama ni Rosario, mahigpit niyang hawak ang kamay ng babae. Umaasa na may mararamdaman siyang kaunting paggalaw. Rosario, pinapangako ko na poprotektahan kita. At si Connor, hindi ko hayaan na magtagumpay si Gibson. Mahina niyang bulong. Paglabas ng kwarto, pumasok si Carlo na may hawak na phone. Nakompleto ko ng ebidensya, sapat na para makulong si Gibson. Tumayo si Noah, bakas ang determinasyon sa mukha. Kung ganon, pabagsakin natin siya. Nakatayo si Noah sa harap ng isang malaking pisara na puno ng mga litrato, tala at mapa. Sa tabi niya, abala si Carlo sa pakikipag-usap sa isang detective. Hindi na pwedeng makatakas si Gibson, maring sabi ni Noah. Lahat ng ebidensya, nasa atin na. Kailangan na lang natin siyang mahuli. Tumango ang detective bilang pagsang-ayon. Nakapwesto ng team sa 3 lokasyon. Pinaghihinalaan natin. Hapon, nakatayo si Noah sa harap ng mesa. Baka sa mukha ang tensyon. Hawak niya ang pinakabagong ulat tungkol sa pagtakas ni Gibson patungo ng Pilipinas. Sa tapat niya, naglalakad-lakad si Carlo sa loob ng silid at hawak ang phone at halatang balisa. Ganun na lang ba? Hahayaan na lang ba natin na makatakas siya? Mariing tanong ni Noah. Ginawa na natin ang lahat. Sagot ni Carlo, pilit na pinapakalma ito kahit siya naman ay nadidismaya. Limitadong galaw ng mga pulis dito. Pinagplanuhan ni Gibson ang lahat. May connection siya, Noah, pero hindi ko matatanggap ito. Si Rosario nakaratay pa rin sa ospital. Si Connor, umiiyak gabi-gabi, hinahanap ang ina niya. Tapos yung demonyong yun, malayang nag-e-enjoy sa ibang bansa. Maring ibinagsak ni Noah ang hawak na folder sa mesa. Bago pa makasagot si Carlo, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si ni Mr. at Mrs. Velasco. Ang mga magulang ni Rosario na may seryosong ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ginong Alvin, ama ni Rosario, habang isa-isang tinitignan si Noah at Carlo. Uncle, itutuloy kong paghahabol kay Gibson. Matibay ang ebidensya natin. Hindi siya pwedeng makatakas ng ganito. Agad na sinabi ni Noah. Itinaas ni Alvin ang kamay bilang hudyat na tumigil ito. Napagpasyahan na naming isarang kasong ito. Ano? Napatras si Noah, hindi makapaniwala sa narinig. Uncle, sinubukan niyang patayin si Rosario. Dapat siyang managot. Mananagot siya, Noah, pero hindi sa parang iniisip mo. Malumanay ngunit mariin ang tono ni Alvin. Personal lang humihingi ng tawad ang pamilya ni Gibson. Handang bayaran ng ama niya ng lahat ng pinsala at pati ng pagpapagamot ni Rosario. Ayaw na namin palalain pang sitwasyon. So pera na lang ang solusyon sa lahat. Nanginginig ang tinig ni Noah habang nakatitig ng mariin kay Alvin. Sumingit si Ginang Nelia, mahinahon ngunit bakas ang bigat sa tinig. Noah, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay para mapanatili ang dangal ng pamilya. Sapat ng iskandalong dulot ng kasal ni Rosario. Ayaw na naming dagdagan pa. Hindi na nakapigil si Carlo. Pasensya na uncle, auntie, pero tama si Noah. Hindi lang si Rosario ang delikado kay Gibson. Panganib siya sa lahat. Kapag pinalaya natin siya, baka may masaktan pa ulit sa hinaharap. Nire-respeto namin ang opinyon nyo, malamig na wika ni Alvin. Pero final ang desisyon namin, wala na si Gibson dito sa bansa at gusto namin ito ng atensyon kay Rosario. Mahigpit na pinisin ni Noah ang kamao niya, ngunit nanahimik. Si Carlo naman ay nag-aalala. Alam ni hindi basta-bastang susuko si Noah. Sa ospital nakaupo si Noah sa tabi ng kama ni Rosario. Halata ang pagod sa kanyang muka, ngunit nakatitig pa rin. Ang mga makinang medical sa paligid ay mahinang tumutunog, nagpapaalala kung gaano kahinang kanyang kalagayan. Rosario, bulong ni Noah, pausang boses. Ginawa ko ng lahat pero ayaw nilang lumaban para sa hustisya mo. Hindi ko na alam ang gagawin. Hinawakan niyang malamig na kamay ni Rosario, umaasang may konting tugon kahit na alam niyang imposible. Kailangan ka ni Connor, dugtong niya. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung kailan ka gigising. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto ko lang malaman mo, hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para protektahan ka at si Connor. Pumasok si Carlo, may dalang tasa ng kape. Nilapag niya ito sa side table bago umupo sa kabilang upuan. Patuloy tayong maghahanap ng paraan. Mahinang sabi ni Carlo.
Pero sa ngayon, si Rosario at si Connor munang unahin natin. Dahan-dahang tumango si Noah kahit na natiling magulong kanyang kalooban. Samantalang nasa loob ng kanyang opisina si Alvin kasama isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, ang ama ni Gibson. Formal ang kanilang pag-uusap, puno ng paghingi ng tawad at pang-akong hindi na mauulit ang kasalanan. Pinapahalagahan namin ang pagpunta ninyo, sabi ni Alvin habang nakikipagkamay. Sana magsilbing aral ito sa anak mo. Ngunit sa likod ng magalang na ngiti, tinatago ni Alvin ang matinding galit. Alam niyang hindi nito mapapalugod ang lahat, lalo na si Noah. Pagkatapos mula sa ospital, umuwi si Noah sa kanyang apartment. Umupo siya sa maliit na mesa, nakatitig sa laptop. Nasa screen ng mga dokumento tungkol sa kumpanya ni Gibson at listahan ng posibleng pinagtataguan nito sa Pilipinas. Wala akong pakialam sa desisyon nila, bulong ni Noah sa sarili. Hahanapin ko siya, ano man ang mangyari. Tumawag si Carlo, halatang nag-aalalang tinig. Noah, alam kong matigas ang ulo mo, pero huwag kang padalos-dalos. Hindi ka susuportahan ng pamilya ni Rosario kung lalampas ka sa limitasyon. Hindi ko kailangan ng suporta nila, mariing sagot ni Noah. Ang kailangan ko lang ay hustisya para kay Rosario at Connor. Tahimik si Carlos saglit bago sumagot. Kung kailangan mo ng tulong, alam mo kung saan ako hanapin. Pinuto ni Noah ang tawag, puno ng determinasyon ng puso. Alam niyang mahirap ang landas sa tatahakin, pero hindi siya mapapalagay hanggat hindi nahuhuli si Gibson. Hindi pa tapos to, mahinang bulong niya. Nakatitig sa screen sa harap niya. 2 araw ang lumipas sa kwarto ng ICU. Nakaupo si Noah sa isang plastik na upuan, nakatitig sa nakalaylay na kamay ni Rosario sa tabi ng kama. Sa tabi nito si Connor, ay abala sa pagguhit sa malit na kwaderno. Paminsan-minsan, tumitingala sa kanyang ina na may pag-asang ngiti. Daddy, tignan mo, basag ni Connor sa katahimikan. Tinurong guhit na katatapos lang niya. Eto ako, si Mami at ikaw, naglalaro tayo sa parke. Bahagyang ngumiti si Noah kahit na mabigat ang dibdib. Maganda yan, Connor, magugustuhan niya ni Mommy kapag nakita niya. Pero kailan magigising si Mommy? Tanong ni Connor. Garalgal ang boses na tila pinipigilan ng luha. Hindi kagad sumagot si Noah. Hinawakan niyang malit na kamay ng anak at pilit binibigyan to ng kapanatagan. Kailangan nating maghintay, anak. Nagsusumikap si Mommy na magising. Alam mo, malakas ang Mommy mo. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Rosario na hawak ni Noah. Sa una inisip niyang guni-guni niya lang yun. Pero naulit ito. Connor! Tingnan mo, bulalas ni Noah, puno ng pananabik ang tinig. Ano yun, Daddy? Gising na si Mommy? Agad na tumayo si Connor mula sa upuan at lumapit sa kama. Gumalaw ang daliri ni Mommy. Mabilis na pinindot ni Noah ang call button sa tabi ng kama. Doktor, bilis po. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor at nurse. Maingat na sinuri ng doktor ang kalagayan ni Rosario, habang si Noah at Connor ay nakatayo sa likuran, parehong kinakabahan. Kumusta, Dok? Tanong ni Noah, bakas ang tensyon sa boses. Bahagyang ngumiti ang doktor matapos tanggalin ng stethoscope. Magandang balita ito. Nalampasan na ni Rosario ang kritikal na yugto. Kahit natulog pa rin siya, magpapakita ng senyales na bumubuti ng lagay niya. Ililipat natin siya sa regular na kwarto. Talaga po? Magiging maayos si Mommy? Tanong ni Connor, kumikislap ang mga mata. Malakas ang Mommy mo, Connor. Tugon ng doktor habang marahang tinapik ang balikat ng bata. Napabuntong hininga si Noah, halatang nagpapasalamat. Salamat po, Dok. Sa VVIP ward, makalipas ang 2 oras, inilipat si Rosario sa mas komportableng kwarto. Malaki ang bintanang nagpapasok ng liwanag ng araw, nagbibigay ng mas mainit na pakiramdam kaysa sa malamlam na ICU. Nakaupo si Noah sa tabi ng kama ni Rosario. Samantalang si Connor ay nakatulog sa maliit na sofa sa sulok. Rosario, mahinang sambit ni Noah, kahit na alam niya hindi pa siya maririnig. Alam kong mahirap ito, pero pinatunayan mo na isa kang tunay na mandirigma. Kailangan ka ni Connor at ako rin. Naputol ang kanyang sasabihin. Nakatungo siya habang marahang hawak ang kamay ni Rosario. Halos pumatak ng luha, pero pinigilan niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Carlo. May dalang maliit na bag na damit para kina Noah at Connor. Sa tingin ko, kailangan niya ito. Sabi niya habang nilalapag ang bag sa mesa. Salamat, Carlo. Tugon ni Noah. Hindi inaalis ang pagkakahawak kay Rosario. Lumapit si Carlo, tinitigan ng natutulog na mukha ni Rosario. Malakas siya, Noah. Sigurado ako na magigising siya. Sana nga, bulong ni Noah. Kailangan na kailangan siya ni Connor. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya.
Tinapik ni Carlo ang balikat ni Noah. Ginagawa mo ng lahat. Mapalad si Connor, ni ikaw ang ama niya. Kinabukasan ng hapon, nagising si Connor mula sa pagkakatulog. Bahagyang namumugtong mga mata mula sa pag-iyak bago nakatulog. Nakita niyang nakaupo pa rin si Noah sa parehong pwesto at hindi gumagalaw. Mula nang huli niya itong makita. Daddy, gutom na ako, mahinang sabi ng bata. Ngumiti si Noah. Tinatago ang pagod. Sige, kukuha tayo ng pagkain. Anong gusto mo? Burger? Mabilis sa sagot ni Connor. Nagboluntaryo si Carlo na doon pa rin. Ako nang bibili. Dito na lang kayo, Noah. Bantayan mo si Rosario. Salamat, Carlo. Burger at apple juice ha? Sagot ni Noah bago umalis si Carlo. Nang sila'y maiwan, umakyat si Connor sa kama at umupo sa tabi ng kanyang ina. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Rosario na para bang takot siya na masaktan nito. Mommy, gumising ka na, bulong niya. Miss na kita. Ayokong tulog ka na lang palagi. Pinanood ni Noah ang eksenang iyon na may mabigat na puso. Alam niyang bata pa si Connor para lubos na maunawaan ang lahat. Pero ramdam niya kung gaano kalaki ang pagmamahal ng anak sa ina. Hindi nagtagal, bumalik si Carlo na dalang pagkain. Masiglang kumain si Connor habang si Noah ay nananatiling nakatingin lang kay Rosario. Noah, kumain ka rin, sabi ni Carlo habang tinutulak ang kahon ng pagkain papalapit sa kanya. Hindi ako nagugutom, maikling sagot ni Noah. Hindi mo maalagaan si Rosario kapag bumagsak ang katawan mo, gate ni Carlo. Kumain ka. Sa huli sumuko rin si Noah. Binuksan ang kahon at dahan-dahang kumain. Lumipas sa mga araw na walang malaking pagbabago. Nasa koma pa rin si Rosario. Ngunit ayon sa doktor, patuloy na bumubuti ang kalagayan nito. Nasa ospital pa rin sina Noah at Connor samantalang paminsan-minsan ay dumadalo sina Ginoo at Ginang Velasco upang makita ang kanilang anak. Kumusta si Connor? Tanong ni Nelia nang makita si Noah sa pasilyo. Mabuti naman, pero miss na miss niya na ang nanay niya. Sagot ni Noah. At ikaw, kailangan mo ring magpahinga, Noah. Hayaan mo kami na munang magbantay kay Rosario para makauwi ka at makapagpahinga. Hindi tita, dito ako hanggat magising si Rosario. Mariing sabi ni Noah. Agad siyang bumalik sa kwarto. Umupo siyang muli sa tabi ni Rosario, gaya na nakasanayan. Tulog na si Connor sa sofa, balot ng kumot ang maliit na katawan. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Rosario. Ramdam na itong pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Rosario, alam kong naririnig mo ko, mahinang niyang sabi. Alam kong malakas ka. Isa lang ang hiling ko, magising ka para kay Connor. Kailangan ka niya. Kailangan din kita. Nanginginig ang boses niya pero pinigil niyang damdamin. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Sa labas ng kwarto nakamasid si Carlo mula sa maliit na bintana sa pinto. Nakita niya si Noah na kahit pagod na pagod ay hindi sumusuko. Tahimik siyang humanga sa katatagang ito kahit palabis na kinasusuklaman siya ni Rosario noon. Rosario, bulong muli ni Noah. Hinihintay kita.